maganda na rin po. At yung sa inyo sa Proverbs, the book of Proverbs chapter 18. The book of Proverbs chapter 18. Kahit po yung encourage na every Wednesday and Saturday, sa naman yung nakasama tayo sa ating gawain sa pila. At marami po tayong narinig po ngayon doon. At test po nag-pray po natin na tayo po magkaroon ng mga regular na transfer po sa lugar po ng pila. Nung ikas naman po. Okay, the book of Proverbs of 18. Nandiyan po kayo? Chapter 18. At sabay-sabay na po basahin verse number 24. Proverbs 18 and verse number 24. Okay, ready na po? Okay, tayo lahat. Ready? Basa. A man that hath friends must show himself friendly. And there is a friend that stayeth closer than a brother. Now, salamat sa Lord, sapagkat dito mga sunod-sunod na Sunday, ay meron tayong mga nababautismuhan. Kahit isa o dalawa, ito po yung nakakagala at ito po yung encouragement sa lahat. At ito po yung katuwaan ng church na meron tayong mga nababaptize at nadaragdag. Amen, isa? Amen? Kaya nasa talaga na pag may baptism, lahat tayo ay talagang nakatingin, nag-participate, at talagang nagpapakita ng totoong katuwaan sa ating mga puso. Ganun? Kasi, alam mo, yun ang talagang counting. Yun ang talagang counting. No? Magaling sabihin na maraming gagawin na rin kahapon sa mga lugar, 70, 80, 90, 100. Nakakatuwa. Pero higit na nakakatuwa kung makita mo sila nakapunta rito kahit dalawang katuwa na bautismuhan. Alin din? Pag yun ang nagpapakita talaga na yun ang amin. So, mahirap mong akinin yung profesyon sa labas. Takot ba ako? Pero mo akinin na sa'yo at sa atin, yung nawin natin sa direct profession, ang ating inaakin, so yung ating nabautismuhan. Alright? At yung ating ipapanalangin at yung ating alagaan. At sigabi natin na hindi sila makabalik at matulungan natin. Lumago sa pananampalataya. Now, and then, lagi natin hinahanap at titignan yung mga nabautis natin ng mga nakaraan. Hinahanap talaga yung sila. Dinalapitan ko. Tanggawin yung mga dati, yung mga dati dito, lagi natin yung mga bagong mga sige, nasa likod na naman. Ito kapalagos na naman, ito ito. Okay. Magiging mga, sila na rin basyo na, naharap niya sila nagkatotoo pagkana hindi. Hindi ba nga nalito? Okay. Kaya naman isang bagay, muli kong ipapaalala ko sa inyo. Minsan ay nabagit ko na. Alam mo sa mga nabaptize, naging visit natin, nabautismuhan natin, sa bawat church, sa bawat churches, ang pinakamalaking porsyento na bumabalik at nananatili ay yung mga tao na nakatagpo ng kaibigan sa loob ng church. Lagi niyo pong karandaro, ang pinakamalaking porsyento ng mga naligtas na bautismuhan na bumabalik at nananatili sa church ay yung mga nakatagpo ng kaibigan. Sila yun. Don't forget that. Okay? Yes. Finding friends is an essential key, no, that makes people to return to the church. Okay, pakibasa ng malakas? Babalik yan. Kapag
natin po kaibigan. Alright? Now, ano ang sabi ng ating talata? A man that had friends must show himself friendly. Okay? Kaya let's go to ang ating paksain. No? Dahil dito, ibig sabihin na it is critical for the church to be friendly. Okay, pagkalakas nga? It is what? Critical. Very important. Essential. For the church to be what? To be what? Friendly. Alright? At yan ang ating having a friendly church. Alright? Having a friendly church. Panginoon, kami may patubayan mo sa simpleng paksa nito na aming pag-uusapan. I pray, my Lord, na ito po'y makapagdagdag pa upang itong Calvary mo ay patuloy pong lumago. At bawat naligtas na mabautismo ay nakita po namin na nananatili po sila. Mga nakakabisita ay muli pong pagbalik. So, happy with the Lord na ma-deliver ko po ito ng ayon sa iyo kagustuhan, Panginoon. At nagpatibay po sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Having a friendly church. No? Now, para maging friendly church, no, hindi po ito nangahulugan lamang na wini-welcome natin yung ating mga bisita. Okay? Being a friendly church means you are not only welcoming church to visitors. Hindi lang yung welcome kayo. Aso kayo, hindi welcome kayo. Gawala kayo doon. Hindi gano'n. Alright? But you're also a church that becomes friend with each other. Iba lang minsan, iba yung winelcome sila, iba yung nagpakita ka ng friendly. Okay? Iba yun. Kasi ang galing i-welcome. Nakikita ko iba. Hello. Good morning. Kasi ang nalikuran na. Okay? Ang nalikuran na. At minsan kahit nakasabit pa ko hindi na pinapansin. Para bang hanggang kinumayo mo lang. O hindi friendly yun. Winelcome pero hindi ka friendly matatawan. Alright? It is critical for the church to be a friend. Okay? Sa isang soul-winning church, importante na ang soul-winning church yung ba? Pagkatakas, friendly. Yan yung siya? Sapagkat hindi natatapos ang ating trabaho sa soul-winning. Okay? Ang Great Commission ay tatlo. Anong Great Commission? Win them, wed them, then win them. Diba? Win them, then basahin them pagkapangin. Ano yung win them? Amen? Teaching them, then what? Baptizing them, then what? Teaching them to observe all things. Diba? I-win, i-disciple. Ano yung isa? Amen? Naman yung mga churches, may so winning lang. Pero walang nakabaptize. Bakit? Iisip, marami. Nakikita ng Panginoon, hindi naman kayang alagaan niya. Hindi ko bibigay sa inyo. Alam mo yun? Ulitin ko. Okay? Marami mga churches na may winning. Pero walang nakabaptize. Bakit? Ulitin ko. Okay? Naniniwala ako. Sa pagkat itong mga tao nito, nanaligtas, pinagbamalasakit na sila ng Panginoon. Hindi niya pagkakatiwala sa hindi naman kayang mag-alaga. Naunawa niyo po ako? Mahalagang nakita ng Panginoon sa ating church, marunong tayong mag-alaga. Sapagkat bunga ng Diyos yun hindi na natin yun Amen? Amen? So, ibig ko, nakikita ng Diyos na pwede tayong mag-alaga nung nakiligtas niya. Naliwanag ba? At isa sa paraan para na ipakita na sa ating Lord na kaya namin alagaan ng Panginoon yung nakiligtas mo siya. Maging anong klaseng church tayo. Pagkatakas po, friendly. Friendly. Alright? Yeah. Na ngayon, what can we do to help our church to be a friendly church? What can we do to help our church to be a friendly church? Very simple. Number one. Nakikinig ba kayo? Nakikinig po. Number one is what? Friendliness
starts with you. Saan nag-uumpisa? Saan nag-uumpisa? Pagkatakas, sa iyo. Saan mo sa akin? Sino nga sa akin? Okay. Ito na. Di ba tayo binabagay? Okay, ano man ang mangyari, ayoko ang membro ko nakakapakain ko ng negatibong sinasabi sa church niya. Ayoko. Ayoko. Okay? Uulitin ko sa inyo palawan ng 1021. Dito may pinakamagaling na quartet. Dito may pinakamagaling na soloist. Dito may pinakamagaling na soloist. Dito may pinakamagaling na operator na yung religious. Sa akin, totoo yun. Ano ba nasabihin? Totoo sa akin yun. Okay? Ngayon, ibig sabihin natin is holiness will start with you. Tama? Tama? Amen? Kaya hindi pwede yung sabihin, kasi ang church natin hindi friendly. Nakakalimutan ba ako? Kaya hindi pwede, at mali kung sasabi ka dito na ang church natin kasi hindi friendly. Para mga sundalo ng miyembro natin. Dapat pakalakas, friendliness start with you. Kapag sinabi mo hindi friendly ang church natin, kapag sinabi mo suplado ang church natin, ito yung reflection mo. Ikaw ang silbihin mo sa sarili mo. Pakalakas na. Sarili mo silbihin mo. Because friendliness start with you. Okay? Blaming a church that is unfriendly is a reflection. It is a reflection of your unfriendliness. Kaya hindi friendly ang church, kasi hindi ka friendly. Nakakalawan ba ako? Kasi hindi ka friendly. Ha? Okay? Ano sabi ng salita ng Diyos? Ha? Ano sabi ng Panginoon Diyos? Ama, that helpless must show, pakilakas, himself in. Di ba? Must show himself friendly. Ano yung sabihin? Ito po'y mag-uumpisa sa iyo. Amen? Sino mag-uumpisa yan? Okay? Tama ba? O ito sabi ng Bible eh. Okay? Kaya nga, aralin mo lagi, tatandaan mo lagi, huwag kang masalan ng negatibo sa church mo. Ano mang negatibong sabihin mo, bumabalik yun sa iyo. Ayun ba? Amen? Amen? Baka nakas naman. Diba? The only reason it is not friendly is because you are not friendly. Hindi yung they are not. No, ikaw ang hindi friendly. Maliwanag sa atin. Maliwanag sa atin? Yan. Kasi obserbahan mo din, di mo ba? Isang bagay na matutuhan mo naman talaga, at lagi mo sabihin, yung mga taong friendly, hindi mahirap makatagpo ng kaibigan. Yung mga taong palakaibigan, hindi mahirap makatagpo ng mga kaibigan. Alright? Yung mga unfriendly, ang problema niya, wala sa problema. Kasi anong problema niya? Kasi siya yung unfriendly. Hindi yung mga tao eh. Ano yun eh? Nakakapasag ba ng friendly tao? Kahit sa mudra na mayaman, may kakwentuhan na siya. Nakikinig ka sa akin? Magaling yung balat ng kakwentuhan, hindi mo ba? Alam mo, kailan lang gano'n. Videohin akong gano'n. Nasa Panginoon na. Okay. Tagapagtagap sa Pedro siya, pero dapat sa ulang tiyahin ko, pag ano, may mga kaibigan ka agad, niyaya siya. Ang problema ng pag-uwi kasi. Kaya, sabihin,
hindi natin po makisisisi sa lugar. Okay? Kung bakit walang kaibigan. No? Ang poor ay laging nasa tao. Amen? Amen? Pero kasi sabihin the problem is not the where, but the what. Maliwanag ba? The problem is not the where, but what? The what. Hindi kung saan, kundi sino, ano yung tao. Ha? Okay, kaya paano tayo makatutulong upang ang ating church ay maging friendly church? Anong paraan? Number one. Anong dapat maging prinsipyo number one? Principle number one. Friendliness starts with you. Alright? Kaya nila, friendliness is a choice. Ito yung isang bagay, ha? Friendliness is a what? Choice. It is a choice. Okay? And you must realize that friendliness starts with you being friendly. Amen? Huwag mong ipagdilman na kayo ng 2,000 yung friends mo sa Facebook. Hindi totoo yun. Maliwanag po ba? Hindi totoo yun, ha? Alright. Alright. The prinsipyo. Upang makatulong tayo pare-pareho para yung ating church po ay maging friendly church. Pangalawang prinsipyo siya, don't be late to church and quick to leave. Huwag kang pahulihin at huwag ka rin laging nagmamagaling umuwi. Nakikinig mo kayo? Late na kasi nagmamagaling umuwi. Hindi magiging friendly ang church natin kapag lahat ng member natin pahulihin tapos laging nagmamagaling umuwi. Maliwanag ba sa atin? Maliwanag ba? It is hard for a church to be friendly. Alright? With you. Kapag hindi ka man lamang nakamayan at naka-fellowship ng sino man, paano ka nakamayan? Tama? Tama? Nakapunin ka. At paano ka nakamayan kung nakawala ka agad? Di ba? Nakikinig mo ba sa akin? Are you with me? Yung mga nagko-complain na hindi friendly ng aming church. Kasi hindi po kasi late ka. Tapos, ano nangyari? Late ka na, madali ka rin nawawala. Kasi mo, hindi friendly yung church mo. Oh, okay. Bakit? Anong gusto mo? Pag dumarating ka, titigil lang siya, titigil mo lang tayo, na siya. Tapos lilingin ka, kakabayan ka ng lahat. O, hindi naman, di mo ba? Anong kailangan? Magaganda natin, nakikipag-fellowship ka. O pag natapos na, stay ka muna. Kahit mga 5 minuto, makikinig ng video. Maliwanag ba? Makikinig ng malapitan ka. Okay? Alright. Tapos inyo ako, dalas ako nasan si gano'n. Dapat na, marami sa inyo hinahanapan ko. Andiyan ba ka dito si gano'n? Andiyan ba kayo si gano'n? Wala po. Hindi mo pastor. Okay. Nasa likod lang po. Okay. Arriving early and staying kahit 20 minuto after service is what helps you to be friendly with others. Ito yung gusto kong makita sa ating church. Amen yun siya? Yung mga taguugo natin, taga-sanuhan, kung yung mga taga-luz, munting gabi. So nakikita ko, nakakausap sila bago mo nag-aalis. Yung atin naman service, hindi naman nagbabagal, hindi mo ba? Para talaga nabigyan ng pagkakataon na makausap nyo at makipag-usap sa inyo yung mga tao natin mula sa lugar nyo. Pangatong prinsipyo. Very simple. Basa mo nga ito. Among other friends, okay,
must show himself, what? Friendly. Ipakita mo friendly ka. Alright? Para meron kang what? Ano kasi church? Friendly church. Okay? Pangatlo, shake the hands of people. Shake the hands of the people when you get to church. Alright? Pakalakas nga? Kasi isang pagkakamali ng ibang mga Christian ay ibang pagdating niya, uupo na lamang siya at siya yung nag-expect na lalapitan siya para kabayan siya. Huwag tayong mag-ugali ng gano'n. Naliwanag ko ba sa atin? Huwag tayong mag-ugali ng gano'n. Hanggang maaari, maaga ka namatay. Alright? Huwag ka agad nakaupo. Parang pagod na pagod ka. Parang kalang ka sa subig. Naglakad ka lang. Ikot-ikot ka dyan. Ikot-ikot ka dyan. Kamay may baptism. Kamusta ka? Alright? Showing yourself friendly means that you go to shake hands with others. Simple lang, di ba? Pakalakas nga. Showing yourself what? Friendly means what? You go to shake hands with others. Yun ang friendly. Di ba? Okay? Ikaw ang lumalapit. Maliwanag ba? Ikaw ang lalapit para makipagkamay. Hindi ikaw ang maghihintay na kakabayan ka habang nakaupo ka. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay. Ano nga yung proper way? Na meron kang respect sa kapwa mo pag kinabayan ka, ang gagawin mo? Tatayo ka, di ba? Hindi yun. Kinabayan ka. Tatayo ka, hindi ka. Amen? Ako, bumatayo ako. Ibig sabihin, pinakikita mo na pinapahalagahan mo siya. Amen? At na-address mo rin kita kanya. Then, introduce mo yung katabi mo. Liwanag ba? Ipakilala mo yung katabi mo. Ano pa? Pag pinakilala ka naman, tumayo ka rin. Amen? Tumayo ka rin. Yes, sir. Alam mo pangalan niya. Huwag naman yung iba naman, pag kumapakahigpit. Talagang yung wala. Iba naman, kamalapag ka na. Kakapil bigyan doon. Kakapil bigyan doon. Huwag na huwag kang dudukot ng alcohol. Huwag kang... Nanonood mo ba ako? The Bible says, a man that had friends must show himself what? Friend. Alright? Ito yung isa sa goal natin. Ito yung isa sa goal natin. Alright? Okay? A friendly church. A friendly church. A soul-winning church is a friendly church. A friendly church is a soul-winning church. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin. Okay? Sabagat nais natin, hindi lang tayo nakakapag-win ng mga souls, kundi pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon ng mga nailigtas dyan para alagaan natin. Alright? Pang-apat, be conversational with people. Be conversational with people na kinamayin mo. Ano yung sabihin ng conversational? Chatty. Di ba? Chatty. Nakikipagkwentuhan ka. Amen? Nakikipag-usap ka. Alright? Naliwanag ba? Inaalam mo yung kanyang pangalan. Tapos, habang kumusap mo siya, binabagit mo yung kanyang pangalan. Tinatanong mo, saan ka nakatira? Anong apelyido mo? Okay. Working ka na ba? O nag-aaral ka pa?
kakausapin yung taong mahiyain, hindi masalita. Anong paraan? Di ba meron tinatawag na dead-end question tsaka light-end question? Tanda niyo yun? Amen? Paano paggamit ng dead-end? Kumain ka na ba? Ano sabi ko? Hindi pa. End. Iasawa ka na ba? Wala pa. Dead-end yun, di ba? Amen nga siya? Yung wrong way yun sa conversation. Meron light-end na pag nagtanong ka, mapapwede siyang mag-isip at sumukat ng medyo mahaba. At habang sumasagot siya, iniisip mo kung ano itudugso mo. Are you with it? Taga-Victoria ka, malapit ka ba doon sa binibili namin doon ng hindi masarap na pizza? Saan po yun? Doon po ba yung sa ganun lugar? Hindi, doon sa may ganun yun. Nakanyo pa ako? Pag-aaralan yun eh. Ano yung dalawang kasing tanong? Dead end, tsaka live end. Ano yung live end? Yung magtatanong ka sa kanya na hindi sasagot ng yes or no lang. Kundi magsasagot siya medyo mahaba na alam mo na kung anong idutuso mo. Okay? Kasi sa winning, matututo ka talaga ng ganun eh. It helps kapag sa winning ka. Matututo ka paano makapag-usap ng maayos. Amen? Matututo ka. Di ba sa sulit pinag-aaral natin yung endeavor to make the people like you. Pag sikat mo magustuhan ka ng tao. At isa sa paralisma, marunong kang magtanong na siya'y sumasagot ng haba-haba. Amen? Ano pa? Nakangiti ka. Ano pa? Hindi siya na friendly ka. Okay? Amen ka siya? Ano gusto mo? Pangatlong bagay, di ba? Sa soul winning, pag pinapasok ka sa bahay, ano ang dapat mong gawin? Sa daigsin sandali, be the host. Hindi ikaw ang i-entertainin. Ikaw ang mag-i-entertain sa kanila. Nakikinig ka sa akin? Bagamat bahay nila yun, be a host sa loob ng restaurant. Nakalimutan pa ako? Hindi mo hintayin na ikaw pa hintayin, ikaw yung naging tinanong. Ikaw ang magtatanong, ikaw ang friendly. Bagamat bahay niya yun. Marunong kong gumawa ng paraan para maging host. Hindi yung parang Amen? Yung bang papasok ka lagi, pero magalang ka. Amen? So, isa sa parang, be what? B-A-B, conversational with people. Ano sila conversation? Nakikipag-usap ka, nakikipagkwentuhan ka. Using what kind of question? Pakilakas? Lakas? Live and question. Isa ba? Saan ka nag-work? Saan ang trabaho mo? Ikaw ba yung working pa? Working ka na ba? Or nag-aaral ka pa? Maliwanag ba? Saan nag-aaral? Sa ano po, ganun mo? Nagtatanong mo siya kung saan nag-aaral. Saan mo sunod? Anong kurso kinukuha niya? Anong kurso kinukuha mo? Saan nag-aaral? LSP mo. Anong kurso? Doktor ka ba? Nakikinig ka sa akin? Paborito mo? No. Yan ang kurso mo. Yan ba talaga yung pangalan mo kasi ng kurso? Hindi ko pininulan mo ng tatay ko. Bakit pulis ba tatay mo? Nagkakaintindi ba tayo? Be conversational with people na iyong kailangan. Amen? Amen, isa? You have to remember that just as much as you don't know them, they also don't know you. Huwag tayo maging Kristiyano na kung sumagot ka ngayon, hindi, oo. Lagi yung isa hello, how are you doing? Parang Amerikano. Mahalaga yung kilala mo lahat kung sino kasama mo sa church. Amen? Amen? At yung mga bisita. Ano rin, nakaka-encounter ko ng
Kami po yung church din sa Baptist, doon po sa ganun. Sino pastor mo? Totoo ba? Nakakatag po ako na, ang tagal mo ng dapat. Sino yung pastor mo doon? Sino ang pastor mo? Sino nga ba yun? Sino nga ba yung pastor doon sa pinatol natin? Dahil mo sila na. Ako. Hindi ba rin na? Totoo ito. Hindi masabi ko, hindi ko alam. Okay, kayo kiniloloko nito. So be conversational with people. Alright? Bakit yan? Sapagkat ang goal natin is what? Magkaroon tayo ng friendly church. At ibig natin pagtiwalaan pa tayo ng Panginoon na mga kaluwang naliligtas at nababutis buhay. Ibig natin yung mga nabaptist natin, babalik. Magkapatuloy sila. Sapagkat nakatagpo sila ng mga kaibigan dito sa Calvary Bible Baptist Church. Of course, attend all the services of the church. Pangalawa yan. Attend all the services of the church. Okay? Bakit po? Of course, most of the time, yung Sunday morning, madalas talaga, hindi mo iwasan. Medyo late na. Nagkamali na uwi. Magluluto. Ano yan? Amen? Ngayon, yung Sunday night, medyo maluwag. Tama? Nakikinig ka sa akin? Medyo maluwag yun. Para makipag-fellowship ka, makipag-kwentuhan ka pa. Pag Sunday night, tama ako? At madalas, lalo na yung mga kabataan natin, talagang mga adik sa kape. Nakakapagtaka talaga. Mga adik sa kape, mga matatanda, mga bata, adik sa kape. Lagi nagkakape-kape. Kasi ang problema, kapeng malamig. Isipin, pag yung Sunday na medyo maluwag, madali makapag-fellowship. Okay, at marami na pwedeng puntahan bago makauwi. Kasi medyo mas maaga na tapos mo. Okay. Isa sa paraan, upang tayo may maging friendly is what? Pakilakas, number 1. Number 5, to attend what? All the services of the church. Okay? Dito nakatutulong tayo upang ang Calvary Bible Baptist Church ay manatiling friendly church. So many church and what? Friendly church. Alright? Number 6, show up at the church fellowship. Yung mga special fellowship, dumagalo ka. Alright? Now, ano bang purpose ng ating young people fellowship? Diba sa Justin? Ano bang purpose? Hindi para maging close ng mga young people natin. Maliwanag ba? Yung purpose na. Okay. Ano bang purpose ng mga Bible study ng mga nanay? Ano bang purpose ng ating mga Bible study sa ibang lugar? Di ba? Para makaklose natin yung mga nasa pina. Ano ba? Ano ba purpose ng ating family ka? Ano ba purpose nun? Makastos yun. Diba? Ano purpose nun? Ganun din. Makaklose natin yung mga kapatid natin sa ibang lugar. Okay? Kaya upang magkaroon ng friendly church, ano yung pangalim? Show up. Okay, show up. Daluhan mo. Puntahan mo. Suportahan mo yung mga church. Church of fellowship. Okay? Pag may young fellowship, dadaluhan mo. Pag may fellowship ng mga tatay, dadaluhan mo. Liwanag ba? Church camp, dadaluhan mo yan. Doon nakakatagpo ka ng mga kaibigan. Doon is what? Na ipapakita mong friendly ka. Doon is what? Nakikipagkwentuhan ka. Nakikipag-usap ka sa mga bagong mananampalataya. Amen siya? Amen? Then lastly, get involved. Get involved. Okay?
can we do? Anong magagawa natin upang makatulong tayo, upang ating church ay maging friendly church? Paano yung mga pinapakalakas? Get involved in a church ministry. Okay? Alright. Magkaroon ka ng partisipasyon, magkaroon ka ng pakikisama, pakikilahok sa mga ministry ng church. Alright? Okay. Talagang lifelong friends. Ito that's not lifelong friends are mostly discovered doon po sa yoke of serving God in the same ministry. Okay? Yung mga during ng aking wife, si Brother John Apruebo, Sally Ramos, like long friends tumatawag, maging sila Sally, maging si Brother Noli Torres, Pastor Noli. Bakit? Mga nagkasama-sama kami sa mga Bible studies, so mga partner kami lagi. Okay? No, naging worker ko sila sa Bible study. Si Ate Mimo, nagtakbo kami Ate Mimo sa Bible study. Pwede pa ako? Mari mo doon ka magkakakuha ng asawa, Brother Kenneth. So, ganyan, di ba? Amen? Amen, isa? Is doon? Okay. Working together with people kindles friendship. Okay na kasi nga? Working together with people kindles what? Friendship. Yun ang nagpapaalat ng friendship. Alright? Yung magkakatulong kayo. Alright? Partner kayo sa gawain ng Panginoon. Okay? Kaya yes, may magagawa tayo. Alright? Upang ang Calvary ay lalo pang maging friendly church. Amen guys yan? Amen? Dito sa Santa Cruz, sa Lumban, sa Angeles, maging sa gawa ng Barbados. Okay? Sikapin natin na ang Calvary ay maging friendly church. Alright? Walang makapagsabi na misa, talagang ang dahilan ng iba ay hindi nga magpaliwala, di ba? Kasi talagang normal lang naman tayo. Pero sabihin iba, ayaw na may gusto. Kasi okay lang masabi, pero lang mana guys ba, bakit lang ganito ba ng ating itsura, kaya mayaman tayo, friendly naman tayo. Ano ba? Kaya hindi tayo namimili ng tao. Totoo naman na. Totoo naman na. Okay? Kailan para masabihin tayo namimili ng tao, ay kapag nakatagpo sila ng snap. Hindi friendly. Tama? Amen, isa? Amen? But let us pray at magtulong-tulong tayo na Calvary Bible Baptist Church ay talagang masabing isang friendly church. Kaya gawain ito natin. Lord, tayo salamat po sa mga napag-usapan namin. Akin pong itinuro ang mahalaga.